The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Maraming salamat sa pagpapatuloy ninyong pagsubaybay sa barangay tayo. Alam nyo, bagamat si SK May, merong konting mga inaasikaso, tsaka meron pang konting karamdaman ng kanyang ina, si Kagawad Marie naman, alam niyo naman, napaka-busy ng tao na yun. O hindi natin mahagilap talaga kung saan. Actually, nasa kongreso siya nung nakaraan eh. Yes. Ano niya, labi? Labi ng labi yun eh. Yung wag ipagbawal ang pagkain na masarap. Well, knowing Marie, oo nga. Oo. Pero hayaan nyo at baka kasama natin. Ngayon, meron lang po tayong nais na sabihin sapagkat alam nyo, ang inyong lingkod, siguro mga 4 years straight, kasama pa namin ang tatay ni Attorney Martin, wala pa tayong bakasyon at ang iba pa nating mga shows, kagaya ng The Fourth Estate with Butch Serrano, medyo nakakaligtaan na. Nais po nating mag-concentrate po muna doon, mag-focus. Kaya naman po, ang ating pong special guest ngayon, sasamahan po tayo, mga kabarangay, in the next weeks, months, para po palitan muna tayo ng panandalian. At we are very happy kasi matagal kaming naghahanap ng medyo magpapapahinga sa atin. At tama-tama, everything connects, no, Kap? Nagko-connect talaga pagka hinihintay mo yung right moment. So I think it's the right moment for me to concentrate on my other shows and my other obligations. And meron naman kayong mga fresh new ideas dito sa Barangay Tayo. Along with the fresh new ideas of Kapitan Dondon Francisco, Kags Marie Formentera, and SK Salazar. Pero allow me and let's all welcome our new co-host, Attorney Marvin Martin Dino. Yes. Thank you po. Ako, Welcome to the family. Welcome Sana to makapag-deliver. the family. Oo naman Oo naman, abogado ka. Oo, Hindi abogado eh. Saka, Pahihirapan ka namin dito pag ikaw ang naandin eh. Talagang papawisan ka talaga. Pero Attorney, what have you been lately? What have you been into lately? Ano Well, bang yung inaasikaso ngayon? well, after po nung stint natin sa Malacanang, bumalik tayo sa private practice. So, may mga barangay tayong tinutulungan, nag-a-advocate pa rin. Limbawa yan, yung sa paglalabi ng Magna Carta, ng BHW. Hindi naman ito dahil anak ako ni Yusek eh. Dahil naging part din po ako ng barangay. And dun sa short term natin, nakita natin na ang mga barangay employees and officials are the most abused. Lapitan ka pag eleksyon. Pag panalo na, pipila ka na. Diba? Totoo yan. Maglalabi ka na. So, yun, pag wala po tayong mga client, nag-advocate tayo para sa paglalabi para ma-institutionalize yung mga benepisyo ng mga barangay employee natin, barangay officials. Paglalabi din sa congressman, sa House and sa Senate. Kasi sir, kung isipin mo, kawawa talaga. Meron po dyan 30 years ng barangay tanod. kawawa nga. Wala. So, yun po, litigation lawyer, nagaganon po tayo ngayon. Tapos ito, ito po, yung hopefully, ma-share natin yung nalalaman natin sa mas malawak na scope, mas malawak na clout. Lalo na yung mga kasama natin sa probinsya na talagang sumusubaybay at nakikinig sa inyo. Malaking bagay, attorney, na makasama ka kasi maraming tanong sa amin nila Kags Butch, sa kanila na mas tingin namin na mas magiging broader yung aming knowledge. Pati kami matututo sa iyo sa madaling salita. Takot sana po. Okay, And ako din naman po sa inyo, matututo din. Kay Kags Butch, marami kang matutunan dyan. Nak- Rorosi muna si attorney kay Kags Butch. Well, yung
kung hindi alam ng ating mga kabarangay, bukod si Yusek Martindino ay naging kapitan, pagkatapos po ng pagkakapitan ni Yusek Martindino noon sa barangay San Antonio. San Antonio, Quezon City, naging kagawad naman po si Opo. Atty. Martin. 19 years old po ako noon. And inaamin ko po na nung panahon na yon, talagang malaki yung influence ng political clout ng tatay ko. Pero dahil nga may rule kami, isang dinyo lang ang uupo. Dahil hindi lang naman po kami yung marunong eh. May ibang tao din na nararapat dyan. May ibang tao din na dapat magserbisyo sa bayan. So, pero after nun, nag-nursing muna. Mahirap maging public servant. Alam niyo yan. Ang dami mo nang pinagdadaanan, ano? Kagawad, nurse, Opo. abogado. Medyo iba po yung Baka pagkatapos ito, vet naman, vet. Hindi naman. Yun. Buti hindi ka nag-accounting pa, no? Tapos nag-CPA ka pa. Well, hindi po. Pero may background tayo doon. Kasi nung nag-land bank po ako, sinerte tayo na sa board, confidential officer. So inaral natin yung mga high-risk loans, mga utang, pag umuutang ang munisipyo, ayun, pinag-aralan natin. Na-expose tayo ng onti doon. Kagaya niyan, pwede bang umutang ang barangay? Maaari po. Oo, actually may programa po ang Land Bank para sa mga barangay na gustong umutang. Yun lang ho, kailangan ipresenta nila yung programa kung para saan yung utang. Pang-project yan, di ba? Yes po, opo. Hindi yung loan, ha? Makinig kayo mga kagawad sa kakapitan. Oo. Dahil sa next year yung election, pwede na mag-loan. Pwede na mag-loan. Sa Land Bank. Oh, Pwede. pati yung sa DBP, actually, basta government, pwede yung mag-avail. May mga programa po yung mga bangko natin. Oo nga. Kasi, alam mo, attorney, ang dami na nag-loan ngayon nung pumasa yung batas. Tuwa. kaya medyo mainit yung usapan. Mahaba kasi. Oo, masyado na mahaba eh. Nakapag-loan tuloy sila kagawad. Saka yung Land Bank naman ang lumalapit. Oo. Hindi Oo naman naman. kami, hindi naman yung mga nakaupo. No? Oo Land naman. Bank naman ang lumalapit. Wala namang problema kung nanalo ulit kayo eh. Di loan pa ulit. Tsaka ang pagungutang naman, dapat tanggalin natin yung masamang notion na negative siya. Oo. Kung smart mangutang ang barangay, ang government entity, pwede niyang gamitin yung financial institution para palawakin yung barangay niya. Pwede kang umutang para sa magandang programa. Yun ang hindi naiintindihan ng mga kabarangay natin, mga iba natin, mga kaibigan. Sapagkat, alam mo, minsan, ang sweldo ng kagawad, minsan 2,500, 3,000. Yes, oo. Yung iba 2,000 lang. Paano yung 1,000 per quincenas? Oo. Wala ka nang matutulungan yan. Pero pag ikaw nag-loan, alam mo, paglabas mo ng bangko, baka mamaya kalahatin yun na ibigay mo na sa panserbisyo eh. Ayan. Akala kasi nila yung loan na yun, napakalaki, na makakabili ka ng bahay o kotse o ano. Hindi, wala. Ano lang yan? Pambaon lang ulit yan para makapang-ikot ka ulit. Right. Ayan lang yan. Right. Totoo yun. Saka Kags Butch, total naman, nandito siya at expertise ni Attorney Ang. Next time around, pwede tayong kung papaano mag-avail ng loan, no? Yan. Kami mga gustong Correct. mga manonood natin na gustong malaman kung papaano mga kapitan, gustong malaman kung paano kasi minsan sa probinsya, attorney, may project sila, patubig or sa bangka or something, hindi nila kaya pero kailangan nilang bumili. So minsan yung loan, makakatulong po yun. Yes po. Ako po, personally, may mga munisipyo po, may mga barangay po na na-review natin yung loan. Yan. Ang pinakamahalaga lang dyan yung requirements. Kasi syempre, dahil ang Land Bank at ang DBP ay a financial institution, kailangan din maprotektahan yung side nila eh. Yeah. Na may appropriation, na yung mga legal documents ay masatisfy nung magiging borrower natin. Ay, isa pa to, Kap. Speaking of requirements, alam niyo maraming mga first-termers ngayon, no? Di 2 taon lamang siya. Kung sakasakali lang, na hindi pumasa tong RA 12232. Gustong mag-apply for eligibility sa Civil Service Commission. Civil servant ka, di ba? Yes sir, swinerte, exempted po. Una dahil Abogado eh. yung pagiging registered nurse, tapos- exempted po, tapos yung pagiging lawyer, exempted po ako sa civil So, service. yun nga ang pag-uusapan kasi meron daw mga bumunta sa CSC na
2 years lang kayo, hindi namin kino-consider na one term. Kaya hindi sila makakuha ng... yun, dapat pag-usapan natin. Yes, Sir, Attorney, oo, sample kung gusto nyo sa susunod, anuan natin, upuan natin. Yan. Kasi ang nangyari kasi dito sa doon sa bagong batas na postponement, hindi niya kinonsider ko basta sabi niya pag nakatatlong term ka, hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Well, may legal impasse tayo na, teka, hindi namin na-satisfy yung 3-year na... Yun nga yung sinasabi natin na yung question na kung incomplete term ka, kung pwede ka bang Actually, tumakbo pa. sinabi rin ni Press Jessica D ng ano yun nung nandito siya bisita namin. Ano yun? Yung 2 years lang. Paano, nakalagay sa LGC, 3 terms ka. Supposedly, ganun no? So, tapos, yung civil service, ang kinikilala, tama yung sinasabi mo, Kags Butch. Yung mga naka 3 terms, naka 3 years. 3 years. Diba? And ang isa sa mga arguments ng Republic Act 12232, curative daw yon. Makukure nila. Kasi kung next year nga naman yung election, 3 years. So, ibig sabihin talaga, kino-consider talaga itong termino na to as incomplete kasi sa Boraha versus Comelec, ang complete term is you must have 3 years para makonsider na one term. Regardless kung na-extend kayo kung 5 years pero merong 3 years doon, 3 years complete term kayo kahit na ilang pang extension yan, basta may 3 years, naka one term kayo. So ito nga, kino-consider ng marami. Even Attorney Mac, sinasabi niya na 2 years yan, kasalanan niya, alam niya naman di ba? Gumaganon siya. So, yung 2 years ba yun incomplete term? So kung halimbawa matuloy sa December 1, makakatakbo ba? Kasi nga, incomplete term. Marami ng debate tungkol dyan. Pero pag, sabi nga ni attorney kanina, pag pumasa yung Republic Act 12232, naging constitutional, pasado na pala, no? I'm sorry. I-declare na constitutional, hindi na talaga pwede. Kasi merong provision doon na nakalagay na pag third term ka ngayon, at hindi nakalagay kung 2, 3, o 1 year ka lang, kung third term ka na ngayon, hindi ka na pwedeng tumakbo. I-supplement natin yan. Actually, sir, ngayon, constitutional talaga siya. So, yun yung rule natin ngayon na ito yung sinabi niya, ito yung susundin natin. Pero, dahil nga sa dami ng tanong, mahalaga na hintayin natin yung decision Kasi meron ka, na-amend ba? Diba? Na-amend ba yung part na yun na considering yung sa term na kung 2 taon lang, considered ba siya as full term? Yun kasi yung, nung nabasa ko yung Makalintal petition, tawag dito, nag-focus kasi siya dun sa suffrage So, yung sa Liga ng Barangay, hindi ko nabasa. Kung nandun yun, the Supreme Court might tackle it. Nandun. Yun. Nandun. You might, so, yun yung kailangan... Shortened term of 2 years. Yun yung kailangan natin antayin yung desisyon. Ayan, para ma-clarify. Pero as of now, yun nga, hanggat walang desisyon, doon tayo sa kahit nakaka2 taon ka pa lang kung third term mo na, hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi hindi nag-distinguish yung bagong batas Hindi niya naman sinabi na, third term mo, 2 years, 3 years. 2 years, 3 years. Hindi siya nag-distinguish Attorney, ano opinion mo dyan? Bakit ba kasi ganun lang, no? What's the problem? Ang ano ba ay hindi na pag-isipan to, ina-allege ni Attorney Mac, hindi na pag-isipan yung batas, or kung ikaw si congressman, dahil naging legislative officer ka naman ng ano, talagang hanggang doon lang yung mga usually ginagawang bills sa Congress. Siguro nagkaka-conflict kasi pag ang binabasa natin yung pag ang nagfo-focus tayo doon sa legislative wisdom hindi yung mismong pre-promulgate, yun yung mismong pinirmahan. Doon sa pinirmahan, pag nag-comment ang OP na it is to cure, we take it as it is to cure. Why am I saying this? For me, irrelevant na kasi yung hindi na discuss. Kasi una, hindi siya lumabas dun sa batas. So, kung sasabihin ko siya, mas gugulo lang. Di ba? Which Tama is, naman. di ba, ang ano nga natin, dahil sa freedom of speech, ang daming speculation. Tama. Di ba? Ang sa akin lang sana,
basahin natin yung batas. Hintayin natin yung comment. Kasi madami tayong kasama sa mga barangay na ang dami nilang naririnig na ingay. Pero hindi naman yun yung pinirmahan ng presidente. Oo. Tama. So, I'm sorry kung mag-differ ako. Para lang yung spirit of sobriety. Tama Hindi naman. katulad yung para Tama, at least merong abogado ng salita na teka muna, wait and basahin talaga natin yung batas bago tayo mag-comment. tsaka trabaho tayo. Magtrabaho yung mga kasama natin sa barangay. Attorney, may malapit na tayo matapos pero may last 2 questions lamang. Sige ako, po. ano. Kasi questions to ng mga karamihan sa mga kabarangay natin, especially sila kagawad at sila kapitan. Yung November 2, halimbawa, let's just say, constitutional, natuloy na yung November 2, mapapatan ba yun ng 20th Congress? Kasi November 2 is All Souls Day. Ngayon, after that, sa SK ba, kung hindi ako, nakaupo ako ngayon, pagdating ng November 2, hindi naman ako overage. Pwede pa ba akong tumakbo? Yan na lang yung last 2 questions ko. Excuse. Singit ko lang. Kasi Ano yan? ano doon. Attorney, pwede ba ang Supreme Court ang magsabi na palitan yung November 2? O papalitan natin ng November 2? Okay. Kung pwede ba yun? Ayan, ha? meron ba senaryong ganon? Well, ang sabi nga sa Constitution is ang Supreme Court hindi siya nag-assert ng supremacy between two equal branches. Yes. Ang trabaho lang po ng Supreme Court ay interpret ang Constitution at ang mga batas. So, una, magpo-focus siya dun sa petition. Oo. So, confined doon ang decision, ha? Kung laman doon ang decision, sasagutin niya. Kung wala pong allegations, it still depende pa rin po sa Supreme Court kung gusto niyang i-discuss yun. Ngayon, yung sabihin natin na siya yung magsasabi siya kung kailan, let's wait and see. Oo. Kasi pag titignan natin yung nature ng batas, for me, it's highly political. Oh. So, the Supreme Court will tread carefully. Okay. Oo, kasi paano kung adverse sa government, mag-EMR. Di ba? Mag-EMR. Motion for Kung reconsideration. sakali naman sabihin na constitutional, paano yung sila Attorney Macalintal, mag-EMR din. So, yun po. Pagdating dun sa kung ano ang mandato ng Supreme Court, let's wait and see sana. Pero, depende kung ano yung decision nila. They can decide naman po kung ano po yung... May precedent na ba? May precedent na ba na gano'n? Well, kinukompute nila yan, sir. Actually, may computation po yan. Parang sa Congress din po yan. So kung may president, ito po, yung kinorek nila. Yung Macalintal... Yung 2023? Yes, yun. Oo. Sila nagsabi kung kailan no? Di ba parang... Sila? Sila po. Nasa decision Sila po kung nag-set kailan Opo, sila Through po. the consent at saka advice of COMELEC. So sometimes they can do that. Yeah, kasi sasabihin nila kung halimbawa, hindi na maaari itong December 1, halimbawa, itutuloy natin, lumampas na yung December 1, di May, Nabasa ko dun sa yung 2023 decision, nag-set sila ng date. sila nag-set, Oo. diba? So yun dito po, syempre naman yan, pag-aaralan nila yan. I-compute nila yan kung ano yung pinakatama. Tapos titignan nila kung hanggang saan lang yung powers nila. Attorney. Based on the petition, ha? Yung sa Oo. SK naman, sir. Yan, SK. Yung sa SK, wala kasi sir binanggit dun sa batas Kaya Oo. pwede. Ako, ang SK naman, hindi naman nakakatatlong term Oo. So, depende po talaga. Oo. Akong basa ko kasi, attorney, basta hindi ka overage sa November 2, 2026, pwede ka bang tumakbo? Kasi wala naman nagsabi dong, kasi ang limitation lang naman pag na-elect ka ng November 2, tapos ka na. Hanggang 1 term ka lang. Oo, yun. Yun ang limitation. Pero wala namang retroact na yung mga nakaupo ngayon, hindi pa pwedeng tumakbo. Pwede, basta hindi ka overage. Tsaka ang sinabi doon is, if you're serving your third term, Yes. so kung SK ka na 3 years na SK, yun, prohibited ka. Pero kung regardless of your age, hindi ka naka-third term, doon sa base na batas, Oo. Wow, malinaw. Hopefully, nalinawan po tayo mga kabarangay at saka makakapag-interpret at analyze tayo ng sarili natin para mas maintindihan natin ang nangyayari ngayon sa Supreme Court. Attorney Martin Dino, maraming salamat. Thank you po, Sir Yeah, Butch. it is indeed Thank a you po. privilege.
And it would be an honor na makasama ka namin din sa Barangay Tayo para paliwanagan pa natin ang ating mga kabarangay regarding legal matters ng mga barangay affairs. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kabarangay. Kita-kita po tayo muli dito sa Barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa